Sa mundong puno ng takot at kababalaghan, may kwento ng isang ama at anak na paulit-ulit na hinaharap ang kamatayan. Sa bawat pagkakamali, may panibagong pagkakataon. Ngunit hanggang saan aabot ang isang ama, para mailigtas ang kanyang anak? Ito ang kanilang kwento. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa gitna ng dilim ng kagubatan, habang walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan, lumitaw ang imahe ng isang walang buhay na dalagita. Hindi na umaangat ang kanyang dibdib, mapatla ang kanyang mukha. Kasabay ng nakakatakot na tanawin ay narinig ang malungkot na tinig ng isang ama. "Aking anak, patawarin mo ako." Puno ng pagsisisi at dalamhati ang kanyang mga mata. "Pinatay kita." Bumagsak si Mincy sa ulan, nanginginig ang katawan, at sa itaas ng kanyang ulo, kumikislap ang bilang na isa. Muling bumalong ang kanyang mga luha, paulit-ulit, hindi lang minsan, kundi 79 na beses. Ngunit ang pag-iyak na iyon ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng pagkakasala, ang pagkabigong protektahan ang sariling anak. Ngunit kahit ang kalungkutan ay may hangganan. Kalaunan, dahan-dahan siyang tumayo, pinahid ang kanyang mga luha. May isa pang pagkakataon. Ang numerong 1 ay nananatiling maliwanag sa kanyang ulo. Nagngangalit ang kanyang ngipin, at buong paninindigan niyang ibinulong. "Magtiwala ka sa akin, Dami." Ngayon, hindi na kita muling mabibigo. Lumipas ang ilang araw. Biglang nagising si Mincy mula sa kanyang pagkakahiga, gulong-gulo at tulalang nakatingin sa harap. Sa telebisyon, umalangaw-ngaw ang balitang pambigla, isang zombie outbreak. Nagkakagulo sa labas ng syudad. Zombie sa lahat ng dako. Ang sibilisasyon ay bumagsak sa isang iglap. Mula sa pasilyo, lumabas si Dami at nagtanong ng casual. "Dad, ano yang pinapanood mo?" Wala siyang sugat, wala ring takot sa kanyang mga mata. Normal lang. At sa sandaling nakita siya ni Minso, muling kumirot ang kanyang puso at nagliyab ang matinding determinasyon. "Mailigtas tayo, kahit ano pa ang mangyari." Naalala niya ng malinaw ang eksenang iyon. Si Dami, namamatay sa kanyang mga bisig. "Dami, gumising ka, huwag mo akong iwan." Ngunit para sa isang ordinaryong lalaki at batang babae, ang mabuhay sa mundong puno ng mga halimaw ay tila impyerno. Kaya matapos ang kanyang pagkamatay, nagtangkang kitilin ni Mio ang kanyang buhay, nagbigti. Ngunit bago tuluyang magdilim ang lahat, naputol ang lubad. At bigla siyang natagpuan sa ibang mundo. Isang kakaibang lugar. At sa kanyang harapan, may isang liwanag na nilalang, nakangiti na parang anghel. Bibigyan ka pa ng isa pang pagkakataon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo ba ito? Pagdilat niyang muli, nasa pamilyar na silid na siya. Buhay, buo, at sa itaas ng kanyang ulo, malinaw na nagningning ang bilang 79. "Ha!" Gulat niyang sambit. Anong nangyayari? Humarap siya sa salamin. Nakita niya ang sarili, at sa itaas ng kanyang ulo, ang numerong iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Walang pag-aatubili, tumakbo siya papunta sa kabilang kwarto at kumatok ng mariin. "Dami, dali, buksan mo ang pinto." Sa wakas, binuksan iyon ng kanyang anak, na antok at inis. "Dad, 10 oras na ng gabi. Ano ba problema mo?" Mahigpit na hinawakan ni Muog ang kanyang mga balikat. "Dami, ayos ka lang, di ba? Buhay ka pa, di ba? Nandito ka pa." Naguluhan siya. "Ha? Nanaginip ka ba?" Ngunit walang paabi, hinawakan niya ang kamay ng anak at dinala ito palabas. "Anak, wala ng oras. Sumunod ka lang sa akin." Nagreklamo pa si Dami. "Dad, pagod na ako. Bitawan mo na ako." Ngunit malamig siyang sumagot, "Kung hindi tayo gagalaw ngayon, mamamatay tayo." At sa eksaktong sandaling iyon, isang zombie ang biglang umatake. Bumukas ang kanyang bunganga, at biglang, bumalik sa simula ang lahat. Nag-reset ang oras, at ang numerong nasa
Kanyang ulo ay bumaba mula 79 Bumaba tungo ito. sa 78. Ibig sabihin, bawat kamatayan ko, nakatitig nababawasan sa salamin. ang bilang. Bumaba Nanlungo ang siya, numerong ngunit ito. kasabay Ito noon ba ay ang dumating natitira ang kong isang buhay? nakakatakot na katotohanan. Ang numerong iyon ang bilang ng kanyang natitirang buhay. Humigpit ang hawak niya sa kumot. Hindi yun basta numero lang. Isa iyong counter, at mayroon na lamang siyang 78 pagkakataon. Muling nagbago ang tanawin. Isang zombie ang pinukpok sa ulo ng bat hanggang mabasag. Ito na ang kanyang ika-78 na pagtatangka. Muli, sinubukan ni Mansok na ilabas si Dami upang makipaglaban sa mga nahawa. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mailigtas ito. Ngunit sa ika-71 na pagtatangka, kahit labag sa kanyang konsensya, handa siyang gawin ang lahat, kahit ang maruming gawain, para lamang mabuhay silang mag-ama. Ngunit sa huli, napaligiran pa rin si Dami. Nilapa siya ng mga gutom na bangkay. Nagkahiwalay silang dalawa, at pareho silang naging pagkain ng mga patay. Ngunit kahit ganoon, tumangging sumuko si Mansok. May hawak na kutsilyo, nagtataga at humihiwa ng buong lakas. Sa puntong iyon, ang numerong nasa kanyang ulo ay bumaba na lang sa 50 pagkakataon. Muling nagbago ang tanawin. Isang zombie ang nawala ng ngipin matapos suntukin ni Minek. Sa pagkakataong iyon, 13 na lang ang natitirang buhay niya. Ngunit hindi siya tumigil. Walang emosyon ang kanyang mukha, malamig na parang bato. Isa-isang nagbagsakan ang mga zombie sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang sandata, at sa isang malinis na hiwa, pinutol ang ulo ng isa sa mga nahawa. Paglingon niya, tapos na rin ang nasa likuran. Ngunit nanatiling walang reaksyon ang kanyang mukha. Kahit daan-daang beses pa, walang halaga. Dahil ang nag-iisang taong nais niyang iligtas ay wala na. Si Dami, ay nahawa na. Hindi na siya ang dating siya. Blanko ang kanyang mga mata, walang kaluluwa. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ama. Nanginginig si Mansok, nakatitig sa kanya. Mahina siyang bamulong. Dad, tulungan mo ako. Bamuka ang kanyang bibig, handa ng kagatin ang balikat ng ama. Ngunit biglang niyakap siya ng mahigpit ni Ming. Isang mahina, walang magawa, at desperadong ama. Wala siyang magagawa kundi panuurin ang kanyang anak na muling mamatay sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang itinaas ang baril, at ipinutok sa kanyang ulo. At muli, bumalik siya sa simula. May mga luha pa ring nakadikit sa kanyang mga pilak mata. Pagmulat ng kanyang mga mata, tuluyan niyong bumalong sa kanyang pisngi. Pamilyar ang silid, ngunit bakante. Walang kaluluwa ang kanyang mga mata. Bigla siyang napaupo ng matalim, nakatitig sa kawalan. Sa kabilang silid, nagising si Dami, nagkamot ng mata at antok na lumabas ng kwarto. Dad, anong ginagawa mo? Ang ingay mo naman. 10 oras na ng gabi. At sa harap niya, nakatayo si Mino, suot na ang buong gamit panglabas, mahigpit na hawak ang isang kutsilyo. Natigilan si Dami, nanlaki ang mga mata. At sa mukha ng kanyang ama, bakas ang labis na takot. Dad, dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay, sa kaniyakap ng mahigpit ang anak. Matagal niya itong niyakap bago dahan-daang binitiwan. Lumapit siya sa kanyang tainga at bamulong. Nangangako ako, muling niyakap ni Mino si Dami. Ngunit ngayong pagkakataon, matatag ang kanyang tinig. Kahit mabaigo ako ng 100 beses, kahit 1,000, kahit 1,000,000, isusugal ko lahat para mabuhay tayo. Maniwala ka lang sa akin. Bigla niyang idinilat ang mga mata, at sumigaw. Naririnig mo ba ako, anak ko? Nagulat si Dami, tula lang nakatingin sa kanya. Dad, mahina niyang sambit. Ngayon, dumating na ang huling pagtatangka. Isang buhay na lang ang natitira. Hawak-hawak niya si Dami sa kanyang mga bisig. Bakante ang kanyang mga mata. Ito na ang ika-79 at huling pagsubok. Sa wakas, nakatagpo sila ng perpektong lugar para magtago. Isang pinagsamang kampo militar, binabantayan ng mga sundalong armado, at inaalagaan ng mga doktor mula sa unibersidad. Ligtas ang lugar na ito, hindi pa nasesayra ng kaguluhan.
Masayang naglalaro ang mga bata kasama ng kanilang mga magulang. Perpektong kanlungan. Nanirahan si Menek doon hanggang sa tumanda. Ngayoy isang matandang naka-wheelchair, nakaupo sa harap ng puntod ng kanyang anak. 40 taon na ang lumipas mula nang dumating siya roon. Anak ko, ang tagal mong naghintay, di ba? Maingat niyang inilapag ang isang puting bulaklak. Kailangan kong maging maingat. Ito na ang huling pagkakataon. Tahimik niyang tinitigan ang bulaklak, kalmado ang mga mata ngunit puno ng paninindigan. Pero ngayon, sigurado na ako. Kulyar na ang kanyang buhok, gusot na ang kanyang balat. Ligtas ang lugar na ito. Kung makararating tayo dito, ito na ang ating huling hantungan. At dahan-dahan niyang inilabas ang baril, itinapat sa kanyang sentido. Maghintay ka sa akin, Dami, susunod na ako. Pumutok ang baril. Ngunit imbes na kamatayan, muli siyang ibinalik sa nakaraan. Nakatayo siya, kasamang muli si Dami, nakasuot ng kompletong gamit, handang-handa. Huminga ng malalim si Men. Matapos ay tinitigan ang anak. Tahimik ngunit matatag ang mga mata ni Dami. Ngunit bigla, bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan, ang mismong sandali bago sila makarating sa kanlungan. Namamatay si Dami, at siya ang may kasalanan. Ngayon, kasalukuyan, nagngalit siya ng ngipin. Sa kanyang puso, nanumpa siya, 40 taon siyang nabuhay sa parehong bangungot, paulit-ulit. Lahat iyon, para lamang sa isang sandaling ito. Para iligtas siya, nakahanda na si Men at si Dami. Buong gamit, matatag ang mga mata, ngunit biglang may nangyaring hindi niya kailanman inasahan. Sa labas, isang walang katapusang hukbo ng mga zombie ang dumarating. Sama-sama silang nag-ipon, parang bundok na gumagalaw, sabay-sabay na umaagos papunta sa kanilang bahay. Napatigil si Men, nanlaki ang mga mata. Hindi, imposible. 40 taon niyang inisip ang libu-libong posibilidad, libu-libong senaryo. Ngunit kahit minsan, hindi ito dumating sa kanyang isipan. Biglang bumalik sa kanya ang lahat ng mga loop. Sa lahat ng 79 na pagtatangka, kahit isa, wala pang ganito. Ngayon, kumikilos ang mga nahawa ng may nakakatakot na bilis. Parang mga gutom na halimaw, sabay-sabay silang sumugod. Hindi makagalaw si Mick. Tulala, nablangko ang kanyang isipan. Paanong, hindi ko ito naisip. Habang siya'y nakatulala, nagsimula ng abutin ng mga kuko ng halimaw ang kanilang pinto. Mahina niyang ibinulong, parang sinisisi ang sarili. Hindi dapat may mga zombie sa harap ng pinto. Sa likuran niya, sumigaw si Dami. Dad! Nagising siya bigla sa realidad. Agad siyang tumalikod at itinulak ang anak papasok. Napakalakas ng tulak kaya dumulas ito sa sahig. Unti-unti, sinara ni Min ang pinto. At bago tuluyang magsara, tumingin siya ng huling beses sa kanyang anak. Nakatulala si Dami, naguguluhan, natatakot. Ngunit nang pumikit ang pinto, doon niya lang naunawaan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Bang! Mabilis na nagsara ang pinto. Dad! Malakas siyang sumigaw, binabayo ang pinto gamit ang kanyang mga kamao. Buksan mo, Dad! Bilis! Ngunit kahit anong sigaw, mahigpit ang hawak ni Mio sa pinto. Hindi niya ito binibitawan, kahit nilalamon na siya ng mga halimaw mula sa likuran. Dad! Nagsimula ng punitan ng mga zombie ang kanyang laman. Napunit ang kanyang balat at kalamnan, damaloy ang dugo. Pumulupot ang sakit sa kanya, nanginginig ang kanyang mukha, namumutok ang ugat sa kanyang noo. Ngunit hindi niya binibitawan ang pinto. Nanghihinang umiyak si Dami sa loob. Isang sakit na lampas pa sa lahat ng naranasan niya. Si Mintz ay namatay na ng 79 na beses. Sanay na siya sa sakit ng kamatayan. Ngunit kahit ganon, parang bago pa rin ang hapdi sa kanyang puso. Habang unti-unting nauubos ang kanyang lakas, pumasok ang isang alaala. Isang sanggol na si Dami, mahimbing na natutulog sa duyan. Tinitigan niya noon ng buong tuwa at pagmamahal. Siya ang dahilan ng kanyang pamumuhay. Ngayon, sa kasalukuyan, habang lumalapit ang kamatayan, ngumiti siya ng banayad. Bumulong siya sa pinto.
Huwag ka nang umiyak, anak ko. Nagsimulang mawala ang kanyang lakas. Naging malabo ang kanyang paningin, parang nagdidilim. Siguro, ito na talaga ang katapusan. Ngunit biglang, pumadyak siya sa lupa. Hindi, dahil sa'yo, kaya kong gawin ang lahat. Parang sinaniban, sumigaw si Mino, at mula sa kanyang katawan, bumulwak ang kakaibang lakas. Parang may apoy sa kanyang mga mata. Isang lakas na hindi na makatao. Itinaas niya ang kanyang balikat, at parang walang bigat, binuhat ang buong hukbo ng zombie sa kanyang likuran. Nagngalit ang kanyang panga, nagliyab ang kanyang tingin. Kahit mamatay ako ng 100, kahit 1,000, kahit 1,000,000, wala akong pakialam. Habang buhay ka, anak, hindi ako maaaring mamatay. Sumabog ang kanyang lakas, nagliyab ang kanyang mga kalamnan. Parang halimaw, pinaghahampas niya ang mga zombie. Isa-isang nagbagsakan, isang suntok, isang putok, isang hiwa, sapat para maputol ang kanilang mga ulo. Isang zombie ang tumalon at kinagat ang kanyang balikat. Ngunit ngumisi si Min, at kinagat niya rin ito pabalik, pinilas ang balikat ng halimaw gamit ang kanyang ngipin. Sa sandaling iyon, hindi na siya tao. Puno ng dugo ang kanyang balat, blanko ang kanyang mga mata, gumagalaw siya sa pamamagitan ng instinct lamang. Isang suntok sa tiyan, 3 halimaw ang lumipad palayo, sumisigaw. Isang suntok sa leeg, tumalsik ang mga ulo. At sa wakas, dumating ang isang malaking pulutong. Lahat sila, nakatingin sa kanya. Nakatayo si Mintz, nangangislap ang mga kalamnan, nakayuko ang ulo. Sa kanyang mga paa, nakakalat ang mga bangkay ng halimaw. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa kanyang mga mata, kumislap ang pulang liwanag. Dalisay na pagpatay. Sa loob ng bahay, si Dami ay nakaluhod, pagod na sa kakaiyak, pawis at luha ang damaloy sa kanyang mukha. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Sumilip ang liwanag, at doon, nakatayo si Minsok. Ngunit hindi na siya ang dating siya. Punong-puno ng sugat, nangangislap ang kanyang mga mata ng pula, parang hindi na tao. Ngunit nakangiti pa rin siya sa kanyang anak. Failure number 100, mahinahon niyang sabi. At binigyan ako ng isa pang pagkakataon. Lumapit siya kay Dami at mahina ang tinig. Kahit hindi na ako tao, paprotektahan pa rin kita. Hanggang sa huli, lumuhod si Min, duguan, kalahating halimaw, halos hindi na makahinga. Ngunit sa kabila ng lahat, lumapit siya kay Dami, at mahinang nagtanong. Ayos ka lang ba, anak ko? At dito nagtatapos ang kabanatang ito ng kwento ni Min at Dami. Isang ama na handang mamatay ng paulit-ulit, at isang anak na siyang dahilan ng lahat ng kanyang pakikipaglaban. Ngunit, sa susunod na kabanata, bagong hamon, bagong kalaban, at mas malupit na katotohanan ang kanilang haharapin. Handa ka na bang makita kung hanggang saan kayang suungin ng isang ama ang bangungot na walang wakas? Huwag palampasin ang susunod na chapter, dito lang sa ating channel. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.